Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So check muna tayo ng mga alaga nga natin. Araw ng Sabado, karga mamaya, tapos pawala bukas, Linggo. So checkin natin kung ano yung kondisyon nila ngayon. At checkin natin kung nagtutunaw ba sila ng maganda. Kaya yung 5, yung isa. Ganito naman yung ginagawa ko pagka tuwing maga, pagka nandito ako bago magpakain. Check yung mga butche, yung balahibo, yung mata, yung bibig. Titingnan natin kung may cancer, kung may one eye, or check natin pati yung butche nila. Kung yung kinain nila kagabi, dapat ngayon wala na, simot na para makita natin kung healthy yung mga ibon nga natin. Tapos tinitingnan natin yung mga droppings nga nila, yung nasa mga hapunan na yan, ayan. Tapos yung kung saan sila nag-i-stay, check natin isa-isa. Tinitingnan ko kung buo yung dumi. Kasi sa umaga, di mo naman ma-check yung dumi niyan sa umaga. Kasi pagka umaga, kung halimbawa niya maghapon, talagang dudumi ng water yan or matubig na dumi. Kasi may tubig sila, umiinom. Talagang di nyo kasi sabi ng ibang fancier, base lang sa mga napapanood ko, yung dumi daw ng ibon nila bubuo kahit maga. Sa akin naman kasi based sa experience ko, sa akin kasi experience may time na bubuo talaga sa maga, pero kadalasan basa yan. Ang pagche-check ko talaga ng dumi ng kalapate kung nasa kondisyon, yung magdamag. So simula ng gabi, halimbawa nagpakain tayo mga bandang alas 8, pagka talagang tututukan na natin, or kung nandito tayo sa bahay alas 8 ng gabi, chinecheck ko pa yan, tinitingnan ko yung droppings, lalo na pagka derby na. Halimbawa Friday na isampa, derby na, tapos Linggo pa wala. Pagka nauwi ako ng Miyerkules, nandito ako, tapos kung sakaling bago natin isampa ng Biyernes, iniilawan ko yan isa-isa kung saan sila nakatapat, binibidyohan ko or tinitingnan ko yung droppings nga nila. Doon mo malalaman kondisyon yung kalapate. Makita nyo bubuo yun sa gabi. Pero sa umaga, madalang ako makakita ng bubuo. Talagang medyo may tubig yung dumi nila sa umaga. So yun lang ang base lang sa experience ko, So checkin na natin sila isa-isa. Kukunin ko isa-isa, papakita ko sa video nga natin kung ano yung kondisyon ng mga kalapate natin. Kondisyong Boss Tonying yan, dahil si Boss Tonyo nag-aalaga nga ng mga ibon natin na yan. So sinasabi ko lang kung ano yung dapat niyang gawin. Dito muna tayo sa pinakabatang kalapate. Ayan, Molo line. So ang hirap lang dito sa mga ibon natin, laging gutom na gutom kahit na marami tayong pinapakain. Kung napapansin nyo, yung mga buntot nila madudumi. Pag kumakapit, talagang yung sa screen tumatama, minsan nagkakaputol-putol pa yung dulo. Ayan, maganda na may kondisyon. Kaso bangkain kasi to, medyo bangkain kasi to. Ito yung pinakabatang ibon natin. So ito yung pangalawa. Maganda yung kondisyon, puro wala namang laman yung butche. Ito yung pangalawa, tingnan nyo guys, nagpapalit pa lang ng balahibo. Ayan walang butche. Yung mata saka bibig okay naman, walang cancer, maganda rin kondisyon. Ito yung ibon na mabibilis natin. So sana hanggang dulo mabilis silang umuwi. Ay, gaganda ng kondisyon, Iba talaga mag-kondisyon si Boss Tonyo. Basta sumunod. Basta sumusunod si Boss Tonyo, maganda yung kondisyon ng mga kalapati nga natin. So nagpaligo tayo ng Biyernes ng maga, naglagay tayo ng pampaligo nila. Para makondisyon yung kalapati nga natin, kaya naglalagay tayo ng pampaligo. Ito, medyo babagal to. Nagbawas pala ng isa, ngayon ko lang napansin. Kaya pala nauunahan na siya ng mga blue bar ngayon, kadalasan. So ganda rin ang kondisyon. So last one.
Eto ngayon yung madalas na laging nauna. Etong blue bar na to. Ganda naman yung mga kondisyon nga nila. So malapit na kasi grand pooling at ready naman na rin tayo sa karera na yun. So di ko sure kung maisasali ko ng grand pooling dahil marami tayong gastos. Or marami akong gastos ngayon. So pero yung derby sigurado. Baka young bird, old bird yung entry natin dito sa lahat. Dahil sayang ganun din Ayan, so parorondayin na namin ni Boss Tonyo. Saglit lang. Sige, parorondayin natin. So ayan si Boss Tonyo. Dala-dala yung ibon nga natin. Ganito lang naman kayo magparonda, nililibot pa namin sa labas. Naka-training box. So hindi kami naghahagis or nagpapawala sa Dati ganun yung ginagawa ko, nagpapawala. Pero minsan yung iba kasi dumadapo sa bubong. Pagka nagpawala kami sa loft, dumadapo iba sa bubong. Pagka dito sabay-sabay sila. Nag-groupings nga, sama-sama umikot. So ganyan lang tayo mag-check ng kalapate. So pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-check or kung paano ko malaman na kondisyon yung kalapate. So ayan, maganda na may kondisyon nila dahil nakakapansin nyo, groupings, kumbaga sama-sama. Ngayon lang ulit tayo nagparonda. So hindi talaga tayo nagpaparonda ng kalapate. So ngayon lang ulit dahil ilang araw na nag-uulan. Para ako mainit-initan yung mga kalapate nga natin. So nawala, mukhang lumayo. Ayun pala sa taas. Para mabilad ng konti at gumanda pa lalo yung kondisyon. So kailangan din kasi ng mga kalapati natin ng sikat ng araw. Para sa ganun, sa balahibo nila, napansin ko dun pampaganda ng balahibo nga nila yun. So ayan So hanggang dito nga lang muna yung video nga natin. I-update ko na lang kayo. Sana makauwi kagad sila lahat bukas. So di ko alam kung kailan yung grand pooling, baka next week. So sana magkaroon tayo ng pera para maisali natin lahat sa grand pooling dahil umuwi naman sila sa oras lahat. So yun, hanggang dito na lang guys. At mukhang hindi natatagal lumipad yung ibon natin na to Dito lang Ganyan yung nagagawa lalo na pagka malayo na yung training, nasa kulang 100 kilometro na, ganyan yung nagagawa nung mga kalapati nga na yan. Hindi na sila tumatagal ng dati, halos 1 oras sila bago bumaba. Ngayon hindi na masyado tumatagal ng ganong katagal dahil nga sawa na sila sa lipad, malayo na yung training So ingat kayo guys, God bless.